So ngayon mga master, test ride naman natin, gamitin natin siya. Tingnan natin yung performance niya. Kung gaano kabilis, kung gaano kaganda yung takbo niya, no? Let's go. So let's go mga master. Push, tapos pihit, ayan, under na siya. Buksan natin yung ilaw niya. Ayan, para nakabukas na. So pag under natin, makita nyo, ayun o, yung namatay na yung keyless sign, tapos yung ABS, naka-high siya, yun, on na natin. So ang napansin ko lang dito, master, yung kanyang speedometer, masyadong hindi mo siya kita dito, yung pinaka odometer niya, speedometer, pinaka number, tumatama dito. Ito, pag nakalin kang ganyan, nakatakip siya, pero kita mo naman yung gauge niya pumapalo. Ayan. Pero kung sisilipin mong ganun yung gauge niya, yung oras, kailangan mong mag-lean forward, no? Pero maliit na bagay lang naman yun. So ang ganda dito, relax ka, yung position ng paa mo, 5'5" baka mga master, pero sakto yung platform nyo, ito yung tapakan, so hindi ka kakawit. And then yung manubela niya, ang ganda ng pagiging high rise, hindi siya masyadong wide. Kumbaga relax na relax yung position mo, ayan o. Tsaka isa pang nagustuhan ko dito, yung handlebar niya dito, tsaka yung switches, saktong sakto sa kamay, pati yung passing light, ito o. Ganda. Ganda. Lakas yung torque niya oh. So labas tayo sa National Road. Yan oh. Ang bilis niyang kunin yung 40. Diba? Tapos meron din siyang tapakan dito. Yan. Kung gusto mo mag-relax, pwede ka din doon tumapa. Taas mo ng konti yung paa mo. Diba? Pwede. Ang side mirror niya maganda rin yung vision, so kita mo lahat, hindi siya blurred, hindi siya nakakahilo tignan. Yan, so ihataw natin ng konti, huwag natin masyadong baby. Makita natin yung power. Lakas to no? 4.5 din naman kasi to, kaya okay siya eh. Saka, tingnan nyo mga master, kaya mo magbitaw ng kamay. Ibig sabihin, hindi naman bawal yan kasi delikado. Pero maano lang sa stable o. Hindi siya magaling kumakalang. Malakas yun ng preno niya. Ramdam mo yung ABS ng master. Ito yun eh. Hindi na siya ganun katagtag. So okay din yung suspension niya. Yung brakes niya oh, lakas. So okay na okay siya. Sarap siyang gamitin. Passing light mo. Lakas, di ba? Mga master, performance, goods talaga to. Okay na okay siya. Manakbo, yung hatak niya, yung handling, yung brakes, suspension. So, goods na goods talaga mga master. Sa features naman, meron kang ABS harap likod. Tapos 4 valve, 150cc, meron kang gulay board, di ba? And then LED lahat ng ilaw. So, sa tingin nyo, pasok pa yung 123,000 sa presyo, features namin. So, sa tingin nyo mga master, pasok pa yung features, lahat ng mga good things sa motor na to?
sa 123,000 pesos. So para sa akin, sakto lang. Siya tinipid sa features. So nasa kanya naman na lahat. Pero para sa akin, medyo natataasan ako ng konti dun sa 123,000. Para sa akin, busog siya sa features ng Hassel. So, bagong motor brand, MKM, papakilala, bibigyan tayo ng option. So, halagang 123,000 para sa Maxis Kit na to. Sa tingin nyo, pasok ba yung mga features na nakuha natin? Sulit ba yung ibibili natin 123,000 para sa motor na to? Sleek 150 ng FKM Motors Philippines. Isa sa pinaka-komportableng maxi scoot na nagamit ko. So, kumpara ko man siya sa PCX sa performance, hindi sila nagkakalayo. Actually, mas gusto ko pa itong gamitin. Mas smooth siyang gamitin para sa akin. So, ang ganda ng power niya, ganda ng torque. So, hindi ka bibitinin. So, alam mo na malakas yung motor. Siguro meron na lang tayong doubt is yung sa presyo niya na 123. So medyo konti na lang kasi yung difference niya, no, sa Yamaha at sa Honda. So sana mas mura ng konti. Pero hindi natin masisi kasi busog naman talaga sa features. So lahat ng makikita mo features nandun sa mga branded na motor, nandito lahat. So wala namang reason para baratin pa sila sa presyo. Yun nga lang, syempre bago. So sana mas cheaper para mas marami yung mga avail. So yun lang mga master, comment nyo naman kung anong insights nyo sa motor na to. Kita-kits tayo sa daan mga master. Maraming salamat sa panonood. FKM Motors, maraming salamat sa pagpapahirap ng unit. Sir Jason ng Tekon Motors, maraming salamat.